Kakapasok lang na balita, dumami pa ang mga bansang kumakalas sa International Criminal Court o ICC matapos ipahayag ng bansang Chad ang pag-alis nito sa tribunal dahil umano sa hindi pantay at limitadong pagpapatupad ng mga pulisiya nito. Bagamat itinanggi ng pamahalaan ng Chad na bunga ito ng panawagan ng Estados Unidos, inamin nitong hinikayat sila ng Washington na muling suriin ang kanilang pagiging kasapi sa ICC. Nauna nang inanunsyo ng Venezuela ang pagkalas nito sa ICC habang sinimulan na rin ng Burkina Faso, Mali at Niger ang kanilang withdrawal process. Sa kabila ng sunod-sunod na pag-alis ng mga kasaping bansa, sinabi ng ICC na nananatili itong nakatuon sa pag-uusig sa mga pinakamatitinding krimen sa buong mundo. Naharap ngayon ang tribunal sa lumalaking hamon habang dumarami ang mga bansang kumakalas at nananatiling hindi kinikilala ng ilang malalaking bansa ang jurisdiksyon nito. Dahil sa patuloy na pagkakawatak-watak ng mga bansang kaalyado ng ICC, naniniwala ang ilang personalidad at political analyst na hindi malayong palayain na si dating Pangulong Duterte matapos makulong ng mahigit 1 taon sa ICC dahil Netherlands. Muling nanawagan si Vice President Sara Duterte sa agarang pagpapalaya sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na higit 1 taon nang nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay BP Sara, ang patuloy na pagdetine sa kanyang ama ay hindi makatarungan at bunga lamang ng pamumulitika. Muling binigyang diin ng Vice Presidente na walang batayan ng Rome Statute para sa patuloy na pagdetine sa dating Pangulo. Tinuligsa rin niya ang assessment ng ICC hinggil sa pagiging flight risk ni dating Pangulong Duterte. He should be released, and he should be released immediately. This is not about justice. This is about politics in the Philippines. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many My God. aches and pains because of old age. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. Sa kanyang talumpati, inakusahan ng Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y sumusuporta sa mga pagdinig ng International Tribunal. Tinawag rin ng Vice na umano'y mga tuta ng ICC sina PBBM at dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon naman sa Malacanang, walang basehan ang mga paratang na ito ng Vice Presidente. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Ito, isinare ni Kipicho yung isang DDS follower niya, isang judge, magdo-donate ng 2 hektaryang lupa. Kipicho, sabi niya, I'm a big fan and I'm a fellow DDS. I'd like to give you 2 hectares of land in nilagyan ng kwan. Hindi ayaw ipakita ni Kipicho. Black. As my tribute to you, keep up the good work. Judge S. So ito, tinakpan lang ni Kipicho ang pangalan ng judge. Ang response ni Kipicho, nasaan napunta? Nalaya. Ito ang response ni Kipicho. Grabe sir, that is very, very generous of you. You're very, very kind. I'm very touched. Let's build something
PRRD would be proud of that will benefit Filipinos when I find the money to build something for that land. He had a lot of plans that I know of. One sort of farm retreat for children who have been abandoned and abused so they can grow in nature and heal. Yung plan niya for Balay Kids. They live in a small house kasi in the city which is cramped. Tapos, para may panggastos tayo, lagyan natin ng casino sa gitna. Joke lang, sir. Sana. But thank you for your kindness. Let's do something for the Filipino if may pera na tayo, i-build yan. So, maluwag na. That's nakakalula yung bibigyan ka ng 2 hectares of land. I believe itong judge na ito, taga Davao eh. Meron akong idea kung sino itong judge na ito. Retired judge. Close friend talaga ng mga Duterte. At very close kasi itong si Kipicho kay PRRD. Di ba nagpatayo sila ng bahay Kalinga. Itong si Kipicho, gumawa sila ng libro, tribute to PRRD, yung Salamat PRRD. So, to Miss Kipicho, keep up the good work. Ako, sinusubaybayan ko si Miss Kipicho, yung mga post niya. Napaka-insightful, matalino, of course, mapagmahal, nakakatawa kung minsan yung mga post niya doon sa, yun, yung mga pagkain ng defense team, nag-organize siya ng mga volunteers para magpakain sa defense team ni BP Sara. Nakaready ng lahat. Si BP Sara lang wag na lang daw. Kasi may mga tao pa na mas nangangailangan ng tulong. Sila na lang pakainin yung mga kawawang mga kababayan natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Bukod sa reklamo mula sa Ombudsman, ipapatawag ng NBI si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay naman sa sinasabing planong pag-frame up di umano kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama ring ipapatawag ng NBI sa susunod na linggo si dating Congressman Jing Paras. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakakuha sila ng impormasyon mula sa nahuli nilang talent manager na nambubugaw umano ng mga alagang artista. Kinuha raw ni Paras ang nasabing talent manager para i-frame up si Recto sa isang sex scandal. Pinangakuan umano ng tig 1 milyong piso ang talent manager, pati ang 4 na babaeng kukunin sana bilang bahagi ng iskandalo. Ayon pa kay Matibag, financier daw ng plano si Leviste. Hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila gustong gamitin itong grupo na to para magano ng character assassination yung parang term na ginamit. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas, Itinanggi naman ni Congressman Leviste ang alegasyon. Wala raw siyang kinalaman sa umano'y pambababae ni Recto. Sa isang text message naman sa News 5, sinabi ni Recto na pinapaubaya niya sa NBI ang investigasyon sa sinasabing character assassination plot laban sa kanya.